Ang Bahashi Bakasyonan ay hindi lamang isang gusali na gawa sa kahoy at salamin. Ito ang tanging lugar sa ibabaw ng lupang ito kung saan natural na nawawala ang bigat sa aking mga balikat. Ito ay isang malawak na cabin na nakatago sa gitna ng makakapal na puno ng pino sa isang liblib na lugar sa probinsya na nakatanaw sa isang lawa na mukhang pilak sa liwanag ng madaling araw. Ang hangin dito ay amoy basang lupa, dahon ng pino, at ang uri ng katahimikan na hindi mo mabibili sa syudad. Ang bahay na ito ay pag-aari ni Lola Rosa. Siya ang babaeng nagturo sa akin na ang pagmamahal ay hindi dapat may kapalit na bayad. Nang pumanaw siya 2 taon na ang nakararaan, iniwan niya ito sa akin, partikular sa akin, hindi sa aking mga magulang, sa isang trust na napakatibay na kahit ang pinakamagagaling na abogado sa bansa ay hindi ito kayang buagin. Ito ang aking santuwaryo, ang aking takas, ang aking tahanan. Ako si Rona, 29 na taong gulang, isang freelance graphic designer na sa wakas ay kumikita na ng sapat para hindi na kailangang tingnan ng balanse sa bangko bago bumili ng masarap na kape. At ang linggong iyon ay nagsimula tulad ng iba pang linggo. Nakaupo ako sa balkonahe, balot ng niniting na kumot. Pinapanood ang usok na tumataas mula sa aking tasa. 6:30 ng umaga. Ang mga ibon ay kagigising pa lamang. Ang mundo ay tila kayang-kaya. Tapos, yumanig ang lupa. Sa una ay akala ko kulog lang, ngunit ang langit ay asul na asul at walang ulap. Ang dagundong ay lumakas, isang mekanikal na ungol na sumira sa katahimikan ng kagubatan. Tumayo ako, humawak sa barandilya. Ang puso ko ay kinakabahan. Isang dambuhalang dilaw na truck ng lipat bahay, ang klase na sakop ang 2 linya sa highway. Ang agresibong umatras sa aking mabatong driveway. Nadurog nito ang mga tanim kong bulaklak na ginugol ko ng 3 linggo sa pagtatanim. Narinig ko ang nakakasulasok na lagutok ng mga sanga bago ko pa man nakita ang bumper na tumama sa halamanan. "Hoy!" sigaw ko. Ibinaba ang aking tasa sa barandilya at tumakbo pababa sa hagdang kahoy. "Hoy! Tigil!" Ang truck ay huminto ng may sutsot. Ang mga air brake ay maingay na bumuntong hininga. Hindi bumukas ang pinto ng driver. Sa halip, isang makintab na itim na kotse ang huminto mismo sa likuran nito. Bumusina ng 2 beses. Isang masayahin at mayabang na busina. Kilala ko ang businang iyon. Ito ang tunog ng pagkabalisa ko noong bata pa ako na nagkatawang anyo. Bumukas ang pinto ng driver ng kotse at lumabas ang aking ama, si Jerry. Suot niya ang kanyang pampormang damit panghapon, malinis na polo shirt na nakatupi sa khaki shorts, sapatos na loafers, at salaming pang-araw na mas mahal pa sa una kong kotse. Tumingin siya sa nadurog na mga bulaklak, tapos sa akin, at hindi man lang kumurap. Pumalakpak lang siya. "Saktong dating, Rona." Dagundong niya. Ang boses niya ay umaalingaw-ngaw sa mga puno. "Sabihan mo ang mga kargador na mag-ingat sa grand piano. Ayokong magkaroon niyan ng kahit isang gasgas." Ang aking ina, si Nida, ay lumabas mula sa passenger side. Hawak niya ang isang mamahaling kape at tumingin sa paligid ng ari-arian na naniningkit ang mata, na parang iniinspeksyon ang isang silid sa hotel na hindi siya nasisiyahan. "Jerry, ang pintura sa dingding na ito ay mukhang mapurol na," sabi niya, ganap na hindi pinapansin ang aking pag-iral. "Dapat nating gawing kulay abo. Ang kayumanging ito ay nakakadepress." Nakatayo ako doon na walang sapin sa paa sa graba, nararamdaman ng matutulis na bato na tumutusok sa aking balat. "Nay, Tay, anong nangyayari?" Nilampasan ako ng tatay ko. Tinapik ang balikat ko ng mabigat.
Ang paraan ng pagtapik mo sa aso na hindi mo gusto pero pinagditiyagaan mo. Huwag ka lang tumayo dyan, iha. Tulungan mong mga lalaki sa mga kahon. Mahaba ang araw natin. Tulungan sila sa anong mga kahon? Tanong ko. Ang boses ko ay tumaas ng tono. Bakit may truck ng lipat bahay sa driveway ko? Sa wakas ay tumingin sa akin ang nanay ko. Ibinaba niya ang kanyang salaming pang-araw. Ang kanyang mga mata ay sinusuri ako mula sa aking magulong buhok hanggang sa aking mga paang walang sapin. Hay naku Rona, huwag kang madrama. Ayaw ka naming alalahanin sa mga detalye hanggat hindi pa final ang lahat. Dito na kami titira. Dito na titira, inulit ko. Ang mga salita ay parang banyagang bagay sa bibig ko. Para sa gaano katagal? 1 linggo? Tumawa si tatay. Isang malalim na tawa mula sa tiyan na hindi umabot sa kanyang mga mata. 1 linggo. Rona, tingnan mo ang laki ng truck na yon. Ibinenta na namin ang bahay sa syudad. Nagsara ang bentahan kahapon. Bayad agad ng cash. Napakalaki ng kinita. Ibinuka niya ang kanyang mga braso ng malawak, sakop ang aking bahay, ang aking lawa, ang aking santuwaryo. Retirado na kami ngayon. At saan pa ba mas magandang guguli ng aming mga gintong taon kundi dito mismo? Buo na ulit ang pamilya. Hindi siya nagtanong, hindi siya nagmungkahi. Ibinunyag lang niya ito na parang ibinabalita ang lagay ng panahon. Nagsimula na ang pagsalakay at wala man lang akong oras para magsuot ng sapatos. Ibinenta niyo yung bahay niyo? Titi ko sa kanila, ang graba ay mas masakit na tumutusok sa aking mga paa nang hindi ko namamalayan. At ipinagpalagay niyo na lang na pwede kayong lumipat dito? Ipinagpalagay? Singhal ni tatay, senyales sa mga kargador na ibaba ang rampa. Ang kalansing ng metal ay bumasag sa huling labi ng kapayapaan sa umaga. Hindi ito pagpapalagay, Rona. Decision ito ng pamilya. Magulang mo kami. Napakalaki ng bahay na ito. Ikaw ay nag-iisang tao na nakatira sa 4 na kwartong rest house. Sayang. Hindi ito sayang. Akin ito. Sabi ko. Sinusubok ang pigilan ang panginginig ng boses ko. Iniwan ito ni Lola sa akin. At sino ang nambigay kay Lola ng lupang ito sa simula pa lang? Singit ni nanay. Maingat na humahakbang sa ibabaw ng putik. Pera ng pamilya. Umiikot lang ang lahat. Bukod pa rito, kailangan nating maging mas malapit sa kalikasan. Ang presyon ng dugo ng tatay mo ay tumataas na naman. Hindi mo naman gugustuhin ikaw ang maging dahilan ng pagkakaroon niya ng stroke, hindi ba? Ayan na, ang guilt card na inilatag sa unang 5 minuto. Ito ang signature move ni nanay. Isang precision strike. Hindi ko sinasabing hindi kaya pwedeng bumisita, sabi ko. Sinusubukang magtatag ng hangganan, gaano man karupok. Pero ang tumira dito nang walang pasabi. Nagtatrabaho ako mula rito. Kailangan ko ng tahimik. Mayroon akong routine. Hindi kami makakaabala sa'yo, sabi ni tatay. Iwinagayway ang kamay na parang walang kwenta habang sabay na inuutusan ng isang kargador na itulak ang aking mga upuan sa balkonahe para bigyang puwang ang kanyang napakalaking ihawan. Nasa background lang kami. Hindi mo man lang malalaman na nandito kami. Ngayon, saan mo gustong ilagay ang kabinet ng mga pinggan? Iniisip ko sa dining room. Pero kailangan nating ilipat ang mumurahing mesa mo. Ang mumurahing mesang yon ay solid na kahoy at ako mismo ang gumawa niyan, sigaw ko. Hindi nila ako narinig. O mas tama, pinili nilang huwag akong marinig. Naglalakad na sila paakyat ng hagdan, inaangkin ng espasyo. Sinundan ko sila. Ang takot ay tumataas sa dibdib ko parang apdo. Pagsapit ng tanghali, hindi na makilala ang santuwaryo ko. Ang aking minimalist na sala na inayos ko ng may kalmado at neutral na kulay at mababang kasangkapan ay puno na ngayon ng kanilang mga floral na sofa, mabibigat na kabinet na nara at mga kahon ng mga abubot. Ngunit ang totoong dagok ay dumating nang umakyat ako sa itaas.
Naglakad ako patungo sa master suite, ang kwarto ko. Ang kwartong may balkonaheng nakatanaw sa tubig. Ang kwartong kung saan ako gumigising tuwing umaga, na pakiramdam ko ay ligtas ako. Bukas ang pinto. Ang aking kubre kama, ang gawa sa organic linen na pinag-ipunan ko, ay tinanggal sa kama at itinapon sa isang tambak sa pasilyo. Ang mga damit ko ay inilabas mula sa closet at ibinuhos sa ibabaw nito. Anong ginagawa niyo? Hingal ko, nagmamadaling pumasok sa kwarto. Nasa walk-in closet si nanay, isinasabit ang kanyang mga blusang may sequin. Sinusubukan ni tatay ang kutson, tumatalbog dito. Medyo matigas, umol niya. Baka kailangan nating dalhin ang ating topper. Labas, bulong ko. Pagkatapos ay mas malakas. Lumabas kayo sa kwarto ko? Tumigil si tatay sa pagtalbog. Tumingin siya sa akin, ang mukha niya ay tumitigas. Rona, maging makatwiran ka. Ito ang master bedroom. Ang nanay mo at ako ang mga master ng pamilyang ito. Kailangan namin ng espasyo. Bata ka pa. Pwede mong kunin ang guest room sa dulo ng pasilyo. Yung malapit sa opisina. Mas may sense yun. Mas may sense para sa akin na matulog sa sarili kong kwarto, sa sarili kong bahay. Sigaw ko. Bumuntong hininga si nanay. Isang mahaba at madramang tunog. Jerry, sinisumpong na naman siya. Sabi ko sa'yo, hindi siya sapat na matatag para tumira ng mag-isa dito. Humarap siya sa akin. Ang boses niya ay tumutulo sa pekeng awa. Anak, ginagawa namin ito para sa'yo. Halatang kailangan mo ng tulong sa pamamahala ng lugar na ito. Tingnan mo ang alikabok sa mga gilid ng pader. At nakakatipid kami ng pera para sa'yo. Isipin mo ang mga groceries na bibilhin namin. Hindi ko kailangan ng groceries nyo. Kailangan kong umalis kayo. Naglakad palapit sa akin si tatay. Siya ay malaking lalaki at ginagamit niya ang kanyang laki para manakot. Tumayo siya sa harap ko. Hinaharangan ang liwanag mula sa bintana. Makinig ka sa akin, sabi niya. Ang boses niya ay bumababa sa mababa at mapanganib na tuno na naalala ko mula sa pagkabata. Ibinenta na namin ang lahat. Wala na ang bahay sa syudad. Ang pera ay nakatali sa mga investment. Wala kaming ibang mapupuntahan. Talaga bang palalayasin mo ang tumatanda mong mga magulang sa kalsada? Ganyan ka ba? Ganyan ka ba pinalaki ni Rosa? Nanigas ako. Sinunog na nila ang tulay sa likuran nila. Ibinenta nila ang bahay nila, malamang para bayaran ng mga utang na hindi nila sinasabi sa akin based sa mga urgent-looking na sulat na nakita kong nakasilip sa isang kahon na may markang private at kinulong ako. Sige, sabi ko. Ang boses ko ay hungkag. Pwede kayong manatili ng ilang linggo hanggang sa makahanap kayo ng uupahan. Pero hindi nyo kukunin ang kwarto ko. Tumawa ng mahina si tatay. Tinapik ang pising iko. Pag-uusapan natin yan mamaya. Bakit hindi ka magtimpla ng iced tea para sa atin? Uhaw na ang mga kargador. Tumalikod siya sa akin at nagsimulang mag-unpack ng kanyang golf clubs. Tumayo ako doon sandali, nakatingin sa aking hubad na kama, na pagtatanto na ang pag-uusapan mamaya ay nangangahulugang hindi na kailanman. Kinuha ko ang tambak ng aking mga damit mula sa pasilyo at hinila ang mga ito sa maliit na guest room na nakaharap sa driveway. Hindi ako umiyak. Masyado akong nabigla para umiyak. Ang unang 48 oras ay malabo dahil sa ingay. Ang TV ay bumubuga ng balita sa volume 50 mula madaling araw hanggang dapit hapon. Ang kusina ko, na dating maayos na parang militar, ay isa ng disaster zone ng mga mumo, malagkit na talsik at kalahating ubos na lata ng soft drinks. Pero sinubukan kong yumuko lang. 2 linggo, sabi ko sa sarili ko. Magsasawa din sila sa pagiging liblib. Mga tao sila ng syudad. Ayaw nila ng mga insekto. Aalis din sila. Umatras ako sa aking home office. Ito ay isang maliit na silid sa ground floor, ngunit ito ang puso ng aking kabuhayan. May 3 akong monitor na nakasetup,
isang specialized drawing tablet, at mga server na naglalaman ng terabytes ng data ng kliyente. Ito ang tanging silid na hindi pa nila sinasakop. Noong Martes ng hapon, lumabas ako para mamili ng pagkain. Bumili ako ng saktong dami ng salmon para sa 3. Iniisip na susubukan kong maging mas mabuting tao. Magluluto ako ng masarap na hapunan, pauupuin sila, at ipapakita sa kanila ang mga rental listing sa bayan. Umaasa pa rin ako sa delusyon na sila ay mga rasyonal na matatanda. Nang pumasok ako pabalik sa driveway, nakita ko ang tambak. Doon mismo, sa tabi ng mga basurahan, ay ang aking mga sketchbook. Yung mga mula pa noong kolehiyo, yung mga may initial concepts para sa pinakamalaking kliyente ko. Nakatambak sila, nililipad ng hangin. Sa tabi nila ay ang aking ergonomic office chair na nakahiga sa putik. Ibinagsak ko ang kotse sa park at tumakbo papasok. Ang pinto ng opisina ko ay nakabukas ng malawak. Nasa loob si nanay. Itinulak niya ang aking mesa, ang aking mabigat na custom-built standing desk, papunta sa sulok. Sa gitna ng silid, naglagay siya ng isang folding card table na natatakpan ng isang kalahating tapos na jigsaw puzzle. Anong ginawa niyo? Sigaw ko. Ito ang uri ng sigaw na gumuguhit sa lalamunan. Tumingala si nanay, hawak ang isang piraso ng puzzle. Oh, sa wakas nakabalik ka na. Ang kwartong ito ay may pinakamagandang natural na liwanag, Rona. Ang tatay mo at ako ay nangangailangan ng hobby room. Hindi mo kami pwedeng asahan na umupo sa harap ng TV buong araw. Nasaan ang mga kagamitan ko? Natatarantang iniskan ko ang silid. Ang aking mga monitor ay nakatambak ng delikado sa sahig. Ang aking server tower ay ginagamit bilang patungan ng kanyang Diet Coke. Ang gulo-gulo kasi, singhot niya. Lahat ng mga kable na yan, nilinis namin. Pwede ka namang magtrabaho sa laptop mo sa mesa sa kusina, di ba? Yan ang ginagawa ng mga tao sa coffee shop. Isa akong professional na graphic designer. Sigaw ko. Inaagaw ang soft drinks mula sa aking server. Ito ang trabaho ko. Ito ang nagbabayad ng mga bill. Lumitaw si tatay sa pintuan. Kumakain ng isang bag ng chips. Hinaan mo ang boses mo, utos niya. Pina-upset mo ang nanay mo. Binaklas niya ang opisina ko. Itinapon niya ang portfolio ko sa basura. Mukha namang basura, sabi ni tatay. Nagkibit balikat. Mga drawing lang. Alam mo, Rona, kailangan nung matutong magbahagi. Masyado kang matagal na namumuhay mag-isa. Naging makasarili ka. Makasarili? Nanginginig na ako ngayon. Pinapatira ko kayo dito ng libre. Ako ang bumibili ng pagkain at sinisira niyo ang lugar ng trabaho ko. Magulang mo kami. Pumasok si tatay sa silid, namumula ang muka. Binigyan ka namin ng buhay. Lahat ng meron ka ay dahil sa amin. Kung gusto namin gamitin ang isang kwarto sa bahay na ito, gagamitin namin. Tigilan mo na ang pagiging madamot. Hindi ang kwartong ito, sabi ko. Humaharang sa pagitan niya at ng computer ko. Lumabas kayo ngayon. Tumawa si tatay. Ito ay isang malupit at pangit na tunog. Lumapit siya ng malapitan. Ang hininga niya ay amoy onion dip. Tigilan mo ang pagsubok na maging magulang sa amin, Rona. Pag-aari ka namin. Kami ang gumawa sa'yo. Bahay namin ito dahil ikaw ay pag-aari namin. Wala kang karapatang magbigay ng utos dito. Huminto ang mundo. Pag-aari ka namin. Hindi lang ito basta tayo-tay para sa kanya. Seryoso siya. Talagang naniniwala siya na dahil ipinanganak nila ako ay karugtong ng kanilang kalooban. Isang asset na pwedeng ibenta o gamitin ayon sa gusto nila. Walang negosasyon dito. Walang paghahanap ng mauupahan. Sila ay mga linta at bumaon na sila ng malalim. Tumingin ako sa nanay ko na kalmadong naglalagay ng asul na piraso sa langit ng kanyang puzzle, ganap na hindi nababahala sa deklarasyon ng pagmamay-ari ng kanyang asawa. Okay, sabi ko. Ang boses ko ay biglang naging napakahina. Tumigil ang panghinginig.
Isang malamig at matigas na kalinawan ang bumalot sa akin tulad ng yelo sa lawa tuwing Enero. Okay, naiintindihan ko. Mabuti, unggon ni tatay. Kumuha ng isa pang dakot ng chips. Ngayon, magluto ka na ng hapunan. Gutom na ako. Naglakad ako palabas ng silid. Hindi ako pumunta sa kusina. Pumunta ako sa garahe. Kinuha ko ang aking toolbox at ang heavy-duty deadbolt na binili ko buwan na ang nakakaraan para sa pinto sa likod. Ngunit hindi ko na-install. Naglakad ako pabalik sa opisina. Labas, kalmado kong sabi. Kailangan kong magtrabaho. Nag-e-enjoy kami sa puzzle. Reklamo ni nanay. Labas! Hindi ako sumigaw. Tinitigan ko lang sila gamit ang mga patay na mata. May kung ano sa ekspresyon ko na siguro ay nakabahala sa kanila dahil bumuntong hininga sila. Kinuha ang kanilang kahon ng puzzle at umalis. Bumubulong tungkol sa kung gaano ako kamudi. Sa segundong nakalabas sila, isinara ko ang pinto. Binarina ko ang solidong hamba ng pinto. Inilagay ko ang deadbolt. Pagkatapos ay naglagay ako ng pangalawang latch malapit sa sahig. Ibinalik ko ang aking mesa. Tiningnan ko ang mga server ko. Himala, gumagana pa rin sila. Umupo ako sa upuan ko, napapaligiran ng ugong ng aking mga makina. Hindi ko niluto ang salmon. Hindi ako lumabas para maghapunan. Nakaupo ako doon at nakatitig sa pinto. At sa isip ko, gumuhit ako ng makapal na puting linya. Tama na, naisip ko. Gusto niyo akong angkinin? Tingnan natin kung magkanong halaga ko kapag tumigil ako sa paggana. Kinabukasan, nagsimula ang digmaan. Ngunit hindi ito maingay na digmaan na may mga kanyon at kabalyero. Ito ay isang Cold War, isang pagkubkob. Gumising ako ng 5:00 ng umaga, ilang oras bago sila gumalaw. Kumilos ako ng mahusay tulad ng isang sundalo sa likod ng linya ng kaaway. Kinuha ko ang mini-fridge mula sa basement, yung ginagamit ko para sa beer kapag may party, at hinila ito papunta sa opisina ko. Inilipat ko rin ang microwave doon. Nilusob ko ang pantry, kinuha lamang ang mga item na binayaran ko. Ang aking specialized protein powder, ang mamahaling kape, ang quinoa, ang almonds. Iniwan ko sa kanila ang tasty bread, ang palaman, at ang matamis na cereal na inutos nilang bilhin ko. Nag-set up ako ng estasyon sa sulok ng opisina ko. Coffee maker, toaster, isang galon ng tubig. Pagkatapos ay binuksan ko ang aking laptop at nag-log in sa ISP portal. Tingnan natin, bulong ko sa sarili ko. Device management. Nakita ko ang mga device nila na nakakonekta. iPad ni tatay, iPhone ni nanay, TV sa sala. Hindi ko sila binlock. Masyadong baguhan yon. Sa halip, binagalan ko ang kanilang bandwidth. Itinakda ko ang kanilang mga tiyak na MAC address sa download speed na 50 kilobits per second. Dial-up speeds. Sapat lang para mag-load ng text-heavy na email, ngunit talagang walang silbi para sa streaming ng Netflix, balita, o ang walang katapusang pag-scroll ni nanay sa Facebook video. Pagkatapos, gumawa ako ng nakatagong network para sa sarili ko. Inuuna ang trapiko ko sa 100%. Sunod, ang pananalapi. Naglogin ako sa portal ng kumpanya ng kuryente, Meralco. Tinanggal ko ang aking credit card sa autopay. Ginawa ko rin ang pareho para sa gas, koleksyon ng basura at tubig. Inilipat ko ang lahat ng notification sa paperless at idinirekta ang mga ito sa isang lumang email address na ginagamit ng tatay ko para sa kanyang mga negosyo. Isang email na alam kong tinitingnan niya siguro minsan lang sa isang buwan. Pagsapit ng 8:00 ng umaga, nakakulong na ako sa aking opisina kasama ang isang bagong timplang kape
at suot ang aking noise-canceling headphones. Alas 9:30 ng umaga, nagsimula ang kalampag. Thud. 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 Rona, sira ang TV. Sigaw ni tatay sa pinto. Hindi ako sumagot. Nilakasan ko ang aking focus playlist. Tunog ng ulan. Rona, buksan mo ang pintong ito. Hindi ko ma-check ang stock market. Walang internet. Nag-type ako ng mensahe sa Slack sa aking kliyente. Project is on schedule. We'll send drafts by noon. Kinalampag ng marahas ang seradura ng pinto. Sinusubukan niyang pumasok. Nanatiling matibay ang deadbolt. Napakagandang tunog. Ang clunk jiggle ng nakakandadong pinto laban sa galit ng isang lalaking entitled. Nag-vibrate ang phone ko. Isang text mula kay tatay. Internet down. Ayusin mo. Tapos almusal. Nag-reply ako. Nagtatrabaho ako. May deadline ako. Tumawag ka sa PLDT kung may issue. May serial sa kabinet. Pinanood ko ang 3 tuldok ng kanyang typing bubble na lumiletaw at nawawala sa loob ng 5 minuto. Sa huli, sumuko siya. Nanatili ako sa silid na iyon ng 10 oras. Umihi ako sa banyo na nakadikit sa guest room na ikinandado ko rin mula sa loob na lumilikha ng silyadong sweet para sa sarili ko. Kumain ako ng almonds at mansanas para sa tanghalian. Nang sa wakas ay lumabas ako ng alas 6 ng gabi para kumuha ng sariwang tubig. Nakakatakot na tahimik ang bahay, ngunit ang tensyon ay sapat na makapal para makasakal. Nakaupo si tatay sa sofa, nakatitig sa blangkong screen ng TV. Mukhang isang ulap ng bagyo. Si nanay ay nasa kusina. Agresibong nilalagyan ng butter ang isang pirasong toast. Ginugutom mo kami, sabi ni nanay nang hindi lumilingon. Maraming pagkain, sabi ko. Pinupuno ang aking galon. Hindi pagkain, singhal niya. Walang ulam, walang kanin, at sira ang internet. Na-miss ng tatay mo ang palabas niya. Hindi ako tech support, nay. At hindi ako chef. Bisita kami. Dagundong ni tatay mula sa sala. Tinatrato mo ang mga bisita ng may respeto. Hindi kayo bisita, sabi ko. Tinatakpan ng aking galon. Kayo mismo ang nagsabi. Pag-aari niyo ako. Pag-aari niyo ang bahay. Siguro naman alam ng mga may-ari kung paano magbayad ng bill sa kuryente o magluto ng pagkain. Huwag kang mamilosopo sa akin. Babala ni tatay, tumatayo. Ayusin mo ang internet na yon. Hindi pwede. Kailangan kong magtrabaho. Naglalaro ka lang sa computer na yan. Paniwalaan niyo ang gusto niyo. Naglakad ako pabalik sa opisina ko. Pag pumasok ka sa pintong yan, Rona, banta ni tatay. Huwag mong asahan na magiging mabait pa kami. Tumingin ako sa kanya. Talagang tiningnan ko siya. Matagal ko nang hindi inaasahan yan, tay. Isinara ko ang pinto. Ikinandado ko ang deadbolt. Click! Nang gabing iyon, narinig ko silang nag-aaway. Sumisigaw si tatay tungkol sa kung gaano ako kawalang utang na loob. Umiiyak si nanay tungkol sa kung gaano kahirap ang buhay niya. Nag-order sila ng pizza. Naamoy ko ang pepperoni na sumisingaw sa ilalim ng pinto. Hindi nila ako inalok ng kahit isang hiwa. Iniwan nila ang kahon sa coffee table. Nagsimula na ang Act 2 at wala silang ideya na binabago ko na ang katapusan. Sa ika-7 araw, nagsimulang bumaho ang bahay. Hindi ito bigla ang baho, kundi mabagal at gumagapang na pagkabulok. Nagsimula ito sa basura. Tumanggi si tatay na ibaba ang mga basurahan sa mahabang driveway papunta sa kalsada dahil sumasakit daw ang likod niya. At sinabi naman ni nanay na masyadong bago ang manicure niya para humawak ng plastic bags. Kaya tinambak lang nila ang mga itim na supot sa balkonahe sa likod. Dahil Hulyo, niluto ng init ang basura hanggang sa ang amoy ng nabubulok na balat ng prutas at lumang karne ay tumagos sa mga siwang ng bintana. Sa loob, hindi rin mas maayos. Ang lababo ay isang bundok ng maruruming pinggan.
mga patong ng nanigas na oatmeal, tumigas na spaghetti, at latak ng kape na nakatambak ng mataas. Dumaan ako sa kusina para kumuha ng tubig. Pinipigil ang hininga ko. "Rona!" Tawag ni nanay mula sa sala. Nagpipinta siya ng kuko sa paa sa coffee table ko. Walang tuwalya sa ilalim. "Wala na tayong paper towels. Bumili ka." "Gamit ang anong sasakyan?" Sabi ko, hindi humihinto sa paglakad. Bumuntong hininga siya. "Dinala ng tatay mo ang kotse sa club. Kailangan mong pumunta sa tindahan." "Nagtatrabaho ako, Nay." "Lagi ka nalang magtatrabaho," reklamo niya. "Diyos ko, ang boring mo. Kaya ka walang asawa eh." Langgit-ngit ang ngipin ko at bumalik sa aking office sanctuary. Nakakagulat ang kaibahan. Malamig ang kwarto ko. Amoy lemon polish at ozone. Ang natitirang bahagi ng bahay ay amoy murang beer ni tatay at matapang na floral perfume ni nanay. Isang amoy na sumusubok takpan ang ilalim na amoy ng kapabayaan. Nang gabing iyon, kumurap ang ilaw. Tapos, may tiyak na lagutok. Nagdilim ang lahat. Ang aking UPS ay tumunog ng mabilis. Pinapanatiling buhay ang aking mga server. Agad kong na-save ang trabaho ko. Sa labas ng pinto ko, sumabog ang kaguluhan. "Anong nangyari?" Dagundong ni tatay. "Nanonood ako ng laro." "Rona!" Sigaw ni nanay. "Pinasabog mo ba ang fuse gamit ang mga computer na yan?" Kinilampag ang pinto ko. Binuksan ko ito ng kaunti. Ang pasilyo ay napakadilim. Nakatayo doon si tatay. Nakakasilaw ang flashlight ng cellphone. "Ayusin mo," utos niya. "Pumunta ka sa breaker box." "Hindi ito breaker, tay," sabi ko na kasing kalmado ng nagyelong lawa. "Yung bill." "Ano? Ang bill sa kuryente?" Tinanggal ko ang card ko sa account noong nakaraang linggo. Akala ko ang mga may-ari ng bahay ang bahala sa utilities. Nabulol si tatay. "Ikaw, hinayaan mong maputulan ng kuryente ang sarili mong mga magulang? Nababaliw ka na ba? Alam mo ba kung gaano karaming pagkain ang nasa ref?" "Alam ko kung gaano karaming pagkain ko ang nasa ref ko," sabi ko. "At ang ref ko ay tumatakbo sa battery backup. Yung sa inyo, gayunpaman, ay malamang umiinit na ngayon." Sumugod siya paharap, hinawakan ng hamba ng pinto. "Bayaran mo ngayon." "Ayoko." "Bayaran mo, Rona, o sumusumpa ako sa Diyos. Pupukpukin ko ng martilyo yung server tower mo." Tiningnan ko siya sa matalim na liwanag ng flashlight. Mukha siyang baliw. May pawis sa kanyang itaas na labi. Hindi ito biro. Siya ay isang lalaking nararamdamang dumudulas ang kanyang kontrol at maninira siya ng mga bagay para mabawi ito. "Sige," sabi ko. "Babayaran ko, pero ire-record ko ang transaksyon ito bilang utang. May utang kayong 17,000 piso sa akin." "Oo, ilista mo," misi niya, umatras. "Basta ibalik mo ang ilaw. Napakainit dito." Isinara ko ang pinto. Ginamit ko ang hotspot ko para mag-login sa site ng Meralco. Binayaran ko ang bill, pati na ang reconnection fee. In-screenshot ko ang resibo at na-save sa folder na may pangalang Ebidensya. Pagkatapos, naupo ako sa dilim sandali, nakikinig sa kanilang pagdiriwang sa sala nang bumalik ang ugong ng aircon. "Kita mo," pagmamalaki ni tatay. "Kailangan mo lang maging matigas sa kanya. Mahina siya. Bumibigay siya." "Hindi ako bumibigay. Nagkakalkula ako. Bawat pisong pinipilit nila akong gastusin ay isa pang dahilan kung bakit hindi ako makokonsensya sa susunod na mangyayari." Ang huling hangganan ay hindi nagmula sa isang bill. Nagmula ito sa isang chainsaw. Miyerkules ng umaga noon. Nasa Zoom call ako kasamang isang kliyente. Nakasuot ng blazer sa ibabaw ng pajama bottoms nang basagin ng isang mechanical na ugong ang hangin. Mas malakas ito kaysa sa truck ng lipat bahay. Malapit ito. "Pasensya na po," sabi ko sa kliyente. "Sandali lang." Ni-mute ko ang mic at tumakbo sa bintana. Nakatayo si tatay sa likod bahay nakaturo.
Isang lalaking nakamaruming overall ang nagpapatakbo ng chainsaw sa paanan ng matandang puno. Tumigil ang puso ko. Ang punong iyon ay 300 taong gulang na. Doon ako binabasahan ni Lola Rosa sa ilalim ng punong iyon. Inilibing namin ang paboritong pusa niya sa ilalim ng punong iyon. Ito ang angkla ng buong ari-arian. Hindi! Sigaw ko. Tumatakbo palabas ng pinto sa likod. Tigil! Tigil! Huminto ang lalaking may chainsaw. Pina-idle ang makina. Lumingon si tatay. Mukhang naiinis. Ano na naman ang problema mo? Tay, hindi mo pwedeng putulin ang punong yan. Puno yan ni Lola. Hinaharangan nito ang tanawin ng lawa, sabi ni tatay. Sumisenyas gamit ang kanyang tabako. Gusto kong makita ang tubig mula sa recliner. Tsaka ang mga dahon ay bumabara sa alulod. Perwisyo yan. Hindi yan perwisyo. Landmark yan. Hindi mo pwedeng putulin yan. Binayaran ko ng tao, sabi ni tatay. Bumaling pabalik sa manggagawa. Sige na pare, tirain mo na. Tay, wag! Sumugod ako paharap pero hinawakan ni tatay ang braso ko. Ang higpit ng hawak niya ay nakakapasa. Pumasok ka sa loob, Rona, sumisesa niyang sabi. Pinapataas ko ang halaga ng ari-arian. Balang araw, kapag namana mo ulit ang lugar na ito mula sa amin, kung swertehin ka, magpapasalamat ka sa akin. Bahay ko ito! Umiiyak na ako ngayon. Luha ng purong galit. At tatay mo ako! Sigaw niya sa ibabaw ng ugong ng chainsaw. Huwag mo akong ipahiya sa harap ng trabahador. Tumingin ang trabahador sa pagitan namin, hindi komportable. Ah, sir, mukhang upset si ma'am. Baka dapat tayong maghintay. Putulin mo ang buwisit na puno, utos ni tatay. O hindi ka mababayaran. Naggibit balikat ang lalaki, pinarev ang makina, at bumaon ang mga ngipin sa balat ng kahoy. Pinanood ko ang unang talsik ng kusot na lumipad sa hangin. Pakiramdam ko ay hinihiwa niya ang sarili kong balat. Hindi ko kayang manood. Tumalikod ako at tumakbo pabalik sa loob. Ibinagsak ang pinto ng napakalakas, kaya yumanig ang salamin. Pumunta ako sa opisina ko at nilak ang pinto. Umupo ako sa ilalim ng mesa ko. Tinatakpan ang mga tainga ko. Pero nararamdaman ko pa rin ang vibration ng lagari sa sahig. Timber! Pagkatapos ay isang yumanig lupang bagsak. Katahimikan. Pinatay nila ito. Talagang pinatay nila ito. Gumapang ako palabas mula sa ilalim ng mesa. Pinunasan ko ang mukha ko. Hindi na ako nalulungkot. Nanlamig. Nagyeyelong lamig. Kinuha ko ang cellphone ko. Nag-scroll ako lampas sa pangalan ni tatay at nanay hanggang sa contact na hindi ko tinawagan sa loob ng 2 taon. Mang Berto, real estate. Sumagot siya sa ikalawang ring. Runa, ayos lang ba ang lahat? Mang Berto, sabi ko. Ang boses ko ay matatag at walang emosyon. Gusto kong ibenta ang bahay. Disente naman ang merkado ngayon pero ayokong ilista ito, putol ko sa kanya. Gusto ko ng cash offer. Mga investor lang. Mga developer, wala akong pakialam kung gusto nilang gawing parking lot ito. Gusto ko nang umalis. Closing sa loob ng 7 araw o mas maaga pa. Nagkaroon ng katahimikan. Rona, ang ibig sabihin niyan, bababa ang presyo. At sigurado ka ba? Mahal ng lola mo ang lugar na yan. Wala nang lola ko, sabi ko. Nakatingin sa labas ng bintana sa tuod ng puno kung saan nakikipag-high five na ngayon si tatay sa pumutol ng puno. At kompromiso na ang bahay. Ikuha niyo lang ako ng bibili sa kondisyong as is. Walang inspeksyon. Sige, sabi ni Mang Berto. Nararamdaman ang pagkapinal ng tono ko. Sa totoo lang, may kontak ako sa isang resort development firm. Ilang taon na nilang tinitingnan ang baybain na yan. Pwede akong tumawag. Tawagan niyo sila. Sabihin niyo sa kanila kung kaya nilang magsara ng deal sa Lunes sa kanila na. Ibinaba ko ang telepono. Tumingin ako sa dingding kung saan nakasabit dati ang litrato namin ni Lola sa ilalim ng puno bago ito tinanggal ni nanay para maglagay ng sign na
Live, laugh, love. Patawad, Lola, bulong ko. Pero kailangan ko itong sunugin para iligtas ang sarili ko. Dumating ang Sabado, ang araw ng housewarming party. Inimbitahan ni tatay ang lahat. Si Tita Berta, Tito Miko, ang mga pinsan ko mula sa Maynila na hindi ko nakausap sa loob ng 5 taon. Gusto niyang ipagyabang ang kanyang tagumpay. Magulo ang bahay. Bumili si nanay ng murang banderitas at isinabit ang mga ito nang alanganin sa aking matataas na kisame. May mga cooler ng beer na tumutulo ang tubig sa aking hardwood na sahig. Sinubukan kong manatili sa kwarto ko, pero binuksan ni nanay ang pinto mula sa labas. Nakita niya ang emergency key na itinago ko sa drawer sa kusina. Pagkakamali ko yun. Magbihis ka, utos niya. Nandito ang pamilya. Tigilan mo na ang pag-aarte na parang ermitanyo. Nagsuot ako ng simpleng itim na bestida at lumabas. Parang naglalakad ako sa bahay ng ibang tao. May mga tao, kahit saan, tumatawa, umiinom, tinatrato ang bahay ko na parang tambayan sa kanto. Rona! Tili ni Tita Berta mula sa kusina. Isa siyang babae na mahilig magsuot ng sobrang daming leopard print at may boses na parang kalawanging bisagra. Ayan na siya, ang ating asendera. Tumahimik ang kusina. Ilang pinsan ang humagikik. Asendera? Tanong ko, kumukuha ng soda water. Sinabi sa amin ng nanay mo, sabi ni Tita Berta. Dinuduro ako sa dibdib gamit ang kanyang manikuradong kuko. Sinisigil mo raw ng upa ang sarili mong mga magulang matapos silang magipit. Di yan makadiyos. Tumingin ako kay nanay. Abala siya sa pag-aayos ng lumpiang Shanghai. Iniiwasan ng mga mata ko. Hindi ko sila sinisingil ng upa, malakas kong sabi. Wala silang binabayaran kahit 5. Sa katunayan, ako ang nagbayad ng bill sa kuryente ngayong linggo dahil hinayaan nilang maputulan ito. Tama na ang pagsisinungaling. Singit ni Tito Miko, hawak ang beer. Sinabi sa amin ni Jerry ang tungkol sa mga fee na hinihingi mo. Internet fee, food fee, binibilang mo pati sentimo. Kinawawa mo sila. Binagalan nila ang sarili nilang internet, sabi ko. Nararamdaman ang init na tumataas sa pisingi ko. At inubos nila ang lahat ng pagkain ko. Kita mo? Humarap si Tita Berta sa kwarto. Makasarili. Ang henerasyong ito talaga. Kami ang gumili ng lampin mo, Rona. Kami ang nagbayad ng braces mo. At na yung retirado na ang tatay mo at gusto lang ng kaunting kapayapaan sa tabi ng lawa, ginagawa mo itong transaksyon. Ibinenta nila ang bahay nila sa halagang 25 milyong piso. Sigaw ko. Tumahimik ang buong kwarto. Nasaan ang perang yun? Bakit sila nanginginain sa akin kung napakayaman pala nila? Pumasok si tatay sa bilog. Mukha siyang mapanganib. Ang perang yon ay nasa trust. Maayos niyang pagsisinungaling. Para sa hinaharap. Para sa pamilya. Pero ikaw, nakatuon ka sa ngayon. Sa mga maliliit mong hinanakit. Maliit? Itinuro ko ang bintana. Pinuto niyong puno ni Lola. Damo lang yon, dagundong ni tatay. Nabubulok na. Katulad ng ugali mo. Umugong ang pagsang-ayon ng pamilya. Walang utang na loob, spoilt, mahirap pakisamahan. Tumingin ako sa paligid ng kwarto. Nakita ko ang mga mukha na kilala ko buong buhay ko. Mga mukha na dapat sana ay nagmamahal sa akin, pero puro panghuhusga lang ang nakita ko. Sila ay iisang utak. At ako ang virus. Tiningnan ko ang baso ng soda water sa kamay ko. Ibinuka ko ang aking mga daliri at hinayaan itong mahulog. Blag. Nabasag ang salamin sa sahig. Tumalsik ang soda sa sapatos ni Tita Berta. May namiss kang spot, sabi ko kay tatay. Pagkatapos ay tumalikod ako at naglakad palayo. Saan ka pupunta? Tili ni nanay. Linisin mo ito. Tapos na akong maglinis ng mga kalat nyo, sabi ko nang hindi lumilingon. Dumiretso ako sa opisina ko. Ikinandado ko ang deadbolt, ikinandado ko ang floor latch.
Pagkatapos ay isinuot ko ang headphones ko, inilagay ang volume sa max, at inilabas ang kontrata na in-email sa akin ni Mang Berto 1 oras na ang nakararaan. Offer price, 45 million pesos, cash. Closing date, Monday. Kinuha ko ang aking digital pen. Pumirma ako, Rona Calderon, sa linyang may tuldok. Nagpa-party sila sa isang bahay na isa ng bangkay. Hindi pa lang nila alam. Dumating ang Lunes ng umaga. Parang hindi ito simula ng linggo, kundi countdown ng isang bomba. Ang hangin sa bahay ay mabigat, nakakasakal. Alam ko ang routine ni tatay. Sumali siya kaagad sa isang lokal na golf club. Pagkarating, chinarge ang membership fee sa credit card na hinala ko ay maxed out na. At ang laro niya ay 9:00 ng umaga eksakto. Si nanay ay may appointment sa isang high-end na salon sa bayan ng 10:00 ng umaga. Nakita ko ang confirmation email na lumabas sa kanyang iPad na iniwan niyang naka-unlock sa counter ng kusina. Kukuha siya ng full rejuvenation package. 20,000 piso. Perpekto. 9:15 ng umaga, lumabas ang sedan ni tatay sa driveway. 9:45 ng umaga, dumating ang grab ni nanay dahil dala ni tatay ang kotse. Huwag mo na akong hintayin. Tawag ni nanay habang paalis. Baka mag-shopping ako pagkatapos. Mag-enjoy ka, sabi ko. Humigop ng aking itim na kap. Sa sandaling nawala ang grab sa liko ng mga puno ng pino, kumilos na ako. Nag-text ako kay Mang Berto. Clear na, meron kayong 1 oras. 10 minuto ang lumipas, isang pilak na SUV ang dumating. Lumabas si Mang Berto na mukhang kinakabahan. Siya ay isang mabait na tao, kaibigan ni Lola, at halatang nakokonsensya siya sa ginagawa namin. Kasunod niya ang 2 lalaking nakaasul na Amerikana. Hindi sila mukhang bibili ng bahay para tirhan. Mukha silang mga pating na nagbalat kayong tao. Rona, sabi ni Mang Berto, kinakamayan ako. Ito ang mga ginoo mula sa Cortez Development. Si Mr. Santos at Mr. Cruz. Ikinagagalak kong makilala kayo, sabi ko. Pasok kayo. Huwag din ang tanggalin ang sapatos nyo. Wala akong pakialam sa sahig. Iginya ko sila sa loob ng bahay. Ang sala ay isang kalamidad. Walang laman na bote ng beer sa ibabaw ng fireplace. Isang tambak ng mga fashion magazine ni nanay sa sahig. Sinipa ni Mr. Santos ang isang laruan ng aso. Biglang nag-ampon si nanay ng isang Pomeranian puppy 3 araw na ang nakakaraan ng hindi nagpapaalam sa akin. Maganda ang pundasyon, bulong ni Mr. Cruz, kinakatok ang pader. Pero luma na ang layout. Hindi natin pananatilihin ang estruktura. Pagtatama sa kanya ni Mr. Santos, nakatingin sa labas ng bintana sa lawa. Ang halaga ay nasa harap ng tubig. Mapagkakasya natin ang 4 na luxury rental cabin sa loteng ito kung ipaparezone natin. Napaatras si Mang Berto. Di gibahin niyo ito? Pero ang mga gawang bato, ang fireplace... Binibili namin ng lupa, Berto, sabi ni Santos. Humarap siya sa akin. Pwede tayong magsara sa Lunes. Cash wire transfer. Pero kailangan namin ng possession ng 8:00 ng umaga nang walang tao. Hindi mawawalan ng tao ang bahay, sabi ko. Ang boses ko ay patag. Pero sa inyo na ang titulo. Gaya ng napag-usapan natin, may mga hindi otorisadong nakatira. Ngumisi si Santos. Mga squatter? Pamilya, pagtatama ko. Ang mga magulang ko ayaw nilang umalis. Naniniwala silang pag-aari nila ang lugar. Dahan-dahang tumango si Santos. Palagi kaming nakakaengkwento ng mga holdover. Napaka-agresibo ng legal team namin. Sa sandaling mailipat ang titulo, sila ay trespassing na sa corporate property. Karaniwan kaming nagdadala ng pulis o sheriff para sa unang walkthrough. Ayos yan sa akin, sabi ko. Tumingin sa akin si Mang Berto na may malungkot na mga mata. Rona, sigurado ka ba? Kapag pinirmahan mo ito, wala nang bawian. Si Lola Rosa ang nagtayo ng lugar na ito. Tumingin ako sa fireplace kung saan dating nakaupo si Lola bago ito ilipat ni nanay sa garahe.
dahil nakakatakot daw. Tumingin ako sa mansa sa alpombra kung saan natapon ni tatay ang red wine at sinisi ako. Tumingin ako sa tuod ng puno sa bakuran. Iniwanan ako ni Lola Rosa ng tahanan. Mahina akong sabi. Pero hindi na ito tahanan. Isa itong kulungan at kailangan kong bilhin ng kalayaan ko. Kinuha ko ang clipboard mula kay Santos. Simple lang ang kontrata. As is sale, 45 milyon. Closing date sa susunod na Lunes. Pinirmahan ko ito. Ang tinta ay mukhang itim at permanente. Tapos na, sabi ni Santos. Tinitignan ng relo niya. Ilalagay namin ang pondo sa escrow sa Biyernes. Ire-release sa'yo sa Lunes ng umaga sa sandaling ma-record ang titulo. Lunes ng 8:00 ng umaga, inulit ko. Magdala kayo ng sheriff. Umalis sila kasing bilis ng pagdating nila. Ginugol ko ang sumunod na oras sa paglilinis ng kanilang mga bakas ng paa at pagpapahangin sa bahay para mawala ang amoy ng mamahaling pabango. Nang umuwi si nanay ng 2:00 ng hapon na nagrereklamo tungkol sa kanyang mga kutikyut, ang bahay ay eksaktong kung paano niya iniwan. Wala siyang ideya na nakatayo siya sa lupang hiram na lang. Miyerkules ng gabi, nabasag ang tensyon sa ibang paraan. Umuwing lasing si tatay. Hindi yung magulong lasing, kundi yung masama at mayabang na uri ng lasing kung saan pakiramdam niya siya ang hari ng mundo at lahat ng iba ay alipin. Ibinagsak niya ang isang rolyo ng papel sa mesa sa kusina habang gumagawa ako ng sandwich. Blueprints, anunsyo niya. Tumingin ako sa ibaba. Ito ay isang drawing sa isang napkin na may mansa ng mantika. Pero may naka-staple na printout mula sa isang kumpanya ng pool. Isang jacuzzi, sabi niya. Itinuturo ang daliri na parang longganisa sa papel. Dito mismo, sa deck. At i-extend natin ang deck ng 10 talampakan. Ipaikot sa gilid. Tay, structural ang deck na yan. Pagod kong sabi. Hindi ka pwedeng basta mag-staple ng extension dyan. Nakausap kong kontraktor ngayong araw. Pwede siyang magsimula sa susunod na linggo. Kailangan niya ng deposito. Tumingin siya sa akin ng may pag-asa. Okay, sabi ko. May pera ba kayo? Huwag kang magmaang-maangan, Rona. Singhal niya. Alam ko ang tungkol sa trust fund na iniwan ni Rosa. Ang mga liquid asset. Nanlamig ang dugo ko. Ang trust fund ang safety net ko. Hindi ito kalakihan. Siguro 2.2 milyon na lang pagkatapos ng student loans. Pero ito lang ang meron ako. Ang perang yun ay para sa emergency, sabi ko. Ito ay emergency! Sigaw ni tatay. Hinahampas ang kamay sa mesa. Pinapatay ako ng likod ko. Kailangan ko ng hydrotherapy. At ang nanay mo gusto ng sunroom. Pinagaganda namin ang asset mo. Hindi ako magbibigay ng 1 milyong piso para sa isang jacuzzi. Ikaw na makasariling maliit na... Humakbang siya palapit sa akin. Ako ang padre de pamilya dito. Naiintindihan mo ba? Ako ang gumawa ng mga desisyon sa loob ng 30 taon. Ako ang naglagay ng pagkain sa mesa mo. Ngayon ay pagkakataon mo na para magbayad ng utang na loob. Nagbayad na ako ng utang na loob noong lumipat kayo dito. Libreng upa, sabi ko. Umaatras hanggang sa tumama ako sa counter. Libreng upa? Tumawa siya. Utang mo sa amin ang lahat. Ang pagpapaayos ng kotse noong 2015, ang tuition sa kolehiyo. Binayaran ko ang sarili kong tuition. Kami ang garantor, sigaw niya. Credit risk yun, may halaga yun. Ngayon, pupunta ka sa bangko at gagawa ka ng manager's check para sa Miller Construction ng 1.2 milyon o kung hindi, sumusumpa ako. Hihimayin ko ang bahay na ito ng bawat piraso ng tansong. Kable bago ko hayaang palayasin mo kami. Banta niyang wawasakin ang bahay. Ang bahay ko. Tiningnan ko ang kanyang namumulang muka. Napagtanto ko na gagawin niya ito. Susunubin niyang lahat para lang masabing tama siya. Kailangan kong mag-stall. Kailangan kong umabot sa Lunes. Okay, sabi ko. Ibinababa ang aking mga mata. Okay, tay. Panalo ka na. Kumurap siya. Nagulat sa bigla ang pagsuko. Mabuti. Sa wakas. Pero hindi ko magagawa online.
Pagsisinungaling ko. Trust account yon. Kailangan kong pumunta sa bangko ng personal para i-authorize ang withdrawal na higit sa 500,000. At sarado ang bangko bukas para sa server maintenance. Pwede akong pumunta sa Lunes ng umaga. Lunes? Kumunot ang nunya. Bakit hindi Biyernes? May mga meeting ako buong araw ng Biyernes. Lunes ng umaga ang pinakamaaga. Pupunta ako agad pagbukas ng 9:00 ng umaga. Umunggol siya, pinaproseso ito. Sige, Lunes ng umaga. Pero wag mong isiping matatakasan mo ito. Nasabi ko na kay Miller na sa kanya ang trabaho. Hindi ko tatakasan, sabi ko. Magiging malaking araw ang Lunes para sa ating lahat. Good girl. Inabot niya at piniga ang balikat ko ng mahigpit. Hindi ito mapagmahal. Ito ay pag-aangkin. Ngayon, ikuha mo ako ng beer. Naglakad ako sa ref. Kumuha ako ng beer. Iniabot ko sa kanya. Lunes, naisip ko. Maghintay ka lang hanggang Lunes. Ang mga gabi ang pinakamahirap. Ang bahay na karaniwang tahimik ay puno na ngayon ng mga tunog ng kanilang presensya kahit natulog sila. Humihilik si tatay na parang chainsaw. Si nanay ay may sleep apnea machine na humihingal ng maindayog. Lumipas ang Huwebes at Biyernes sa isang malabong pekeng pagsunod. Tumanggo ako na magsalita si nanay tungkol sa pagpipinta muli ng kusina. Sumang-ayon ako nang ipakita sa akin ni tatay ang mga katalogo ng mamahaling ihawan. Ginampanan ko ang papel ng isang anak na sumuko na. Pero Biyernes ng gabi, nagsimula ang totoong trabaho. Naghintay ako hanggang 2:00 ng madaling araw. Ang hilik ay nasa rurok nito. Nabihis ako ng itim na leggings at hoodie. Pakiramdam ko ay isang akyat bahay sa sarili kong tahanan. Ipinarako ang kotse ko sa kalsada sa tapat ng lugar ni Mang Milo. Siya ang kapitbahay na naging kaibigan ko ilang taon na ang nakararaan. Isang masungit na veterano na ayaw sa tatay ko sa simula pa lang. Sinabi ko sa kanya na maglilipat ako ng ilang gamit sa storage at kailangan ko ng espasyo sa driveway. Hindi siya nagtanong. Nagsimula ako sa opisina ko. Hindi ko kayang kunin ang mesa. Masyadong mabigat pero kinuha ko ang mga server. Binalat ko sila sa mga kumot at binuhat palabas sa pinto sa likod sa pamamagitan ng kakahuyan papunta sa kotse. Sunod, ang mga sentimental na bagay. Ito ang masakit na bahagi. Gumapang ako papunta sa sala. Ang liwanag ng buwan ay tumagos sa mga bintana. Iniilawan ang kalat na ginawa nila. Humakbang ako sa ibabaw ng tambak ng mga golf magazine ni tatay. Pumunta ako sa built-in bookshelf. Kinuha ko ang mga first edition na libro ni Lola. Kinuha ko ang mga photo album na isiniksik ni nanay sa ilalim na istante para bigyang puwang ang kanyang mga manikang porselana. Kinuha ko ang maliit na urn ng abo ng aso ko noon bata pa ako. Gumagalaw ako ng tahimik. Isang multo sa makina. Bawat lagutok ng sahig ay nagpapapukpok ng puso ko sa tadyang ko. Sa isang punto, gumalaw si nanay sa pagtulog niya at umubo. Nanigas ako. Yakap ang isang kahon ng vinyl record sa dibdib ko. Nakayuko sa likod ng sofa. Kung mahuhuli nila ako ngayon, kung makikita nila akong naglalabas ng mga gamit, tapos na ang laro. Pisikal akong pipigilan ni tatay. Baka maging marahas pa siya. Lumipas sa mga minuto. Nagpatuloy ang hilik. Bumuntong hininga ako. 4 na beses akong pabalik-balik sa kotse. Ang mga binti ko ay nasusunog, pero ang adrenaline ko ay tumataas. Hindi ko pwedeng kunin ang mga kasangkapan. Hindi ko pwedeng kunin ang mga painting sa pader. Hindi ko pwedeng kunin ang mga alpombra. Kailangan kong mag-iwan ng sapat para magmukhang tinitirhan pa rin. Tiningnan ko ang paborito kong armchair, ang inuupuan ko para magbasa tuwing umaga. Hinawakan ko ang telang pelus. Paalam, naisip ko. Pagsapit ng 4:00 ng madaling araw, puno na ang kotse ko. Tinakpan ko ang mga kahon sa likurang upuan ng madilim na kumot
para hindi makita sa bintana. Naglakad ako pabalik sa bahay sa huling pagkakataon. Tumayo ako sa gitna ng kusina. Amoy lumang beer at kawalan ng pakialam. Pumunta ako sa ref at kinuha ang huli kong bote ng masarap na kombucha. Ininom ko ito habang nakatayo doon sa dilim. Hindi lang ako nag-i-impact ng mga kahon. Ini-impact ko na rin ang konsensya ko. Sa loob ng maraming taon, dinala ko ang bigat ng kanilang kaligayahan, ang kanilang mga utang, ang kanilang mga inaasahan. Sinubukan ko silang ayusin. Sinubukan kong maging anak na gusto nila. Pinitpit ko ang waling laman na bote at itinapon sa recycling bin. Bumalik ako sa guest room ko, nilak ang pinto at humiga sa kama ng bihis na bihis. Hindi ako natulog. Pinanood ko ang kisame na magbago mula sa itim patungong abo hanggang sa maputlang pink ng madaling araw. Ang Sabado at Linggo ay puro paghihintay lang. Ang Linggo ng umaga, ang huling linggo, ay nakakagulat na normal. Nasa magandang mood si tatay. Kumakain siya ng pancakes na nagdulot ng malaking kalat sa pagluluto at hindi niya nilinis, at nagsasalita tungkol sa jacuzzi. Kapag na-install na ang tub na yon, sabi niya, iwinagayway ang tinidor. Mag-host tayo ng 4th of July party. Imbitahan ng buong kapitbahayan. Ipakita sa kanila kung sino ang mga kalderon. Mukhang malaking handaan yan, sabi ko. Hinuhugasan ang sarili kong pinggan. Kailangan mong mag-isip ng malaki, Rona. Dagdag ni nanay, nag-scroll sa kanyang telepono. Yan ang problema mo. Maliit ka mag-isip. Masaya ka na sa maliliit na bagay. Kami, may bisyon. Bisyon, inulit ko. Tama, ginugol ko ang araw sa opisina ko. Nagtatrabaho. Sa totoo lang, binubura ko ang mga hard drive ko. Finormat ko ang desktop computer na iiwan ko. Ginutay-gutay ko ang bawat physical na dokumento na may pangalan ko. Bank statements, lumang tax returns, medical records. Wala akong iniwan kundi alikabok. 5:00 ng hapon, lumabas ako. Nasa balikat ko ang backpack ko. Laman nito ang laptop ko, ang hard drives ko, at ang passport ko. Saan ka pupunta? Tanong ni nanay. Nanonood siya ng reality show tungkol sa mga housewife na nag-aaway. Kailangan kong pumunta sa syudad, sabi ko. Para sa client meeting bukas. Yung tungkol sa trust withdrawal. Naalala nyo? Kailangan kong maghanda. Oh, sabi ni tatay. Hindi inaalis ang tingin sa TV. Tama, ang pera. Mabuti. Huwag mong kalimutan na ang tseke ay kailangang nakapangalan sa Miller Construction. Hindi ko makakalimutan, sabi ko. Kailan ka babalik? Tanong ni nanay. Ilang araw, pagsisinungaling ko. Matindi ang proyektong ito. Baka sa hotel ako tumuloy. Sige, kumaway ang kamay niya. Siguraduhin mo lang na mag-iwan ka ng pera para sa pizza. Wala na kaming cash. Naglakad ako papunta sa counter. Naglagay ako ng makapal na puting sobre doon. Mukha itong may lamang pera. Heto, sabi ko. Lahat ng kailangan nyo ay nasa loob niyan. Salamat nak, hunggol ni tatay. Mag-ingat sa pagmamaneho. Huwag mong gasgasan ng kotse. Tumayo ako doon ng isa pang segundo. Gusto kong sumigaw. Gusto ko silang alugin. Gusto kong sabihin, mahal nyo ba talaga ako? Nakikita nyo ba talaga ako? Pero tiningin ko ang likod ng mga ulo nila. Ang namumuting spot ni tatay. Ang mga ugat ng buhok ni nanay na kailangan ng kulay. Nakapako sila sa screen, komportable sa kanilang pananakop. Wala silang pakialam. Hindi sila magkakaroon ng pakialam kailanman. Tumanikod ako. Lumabas ako sa pinto sa likod. Ang hangin sa labas ay presko. Ang araw ay lumulubog sa ibabaw ng lawa, pinipinturahan ng tubig ng kulay lila at ginto. Nakakamangha ang ganda. Naglakad ako pababa ng driveway, lampas sa mga nadurog na bulaklak na nagsisimula ng matuyo. Naglakad ako lampas sa tuod ng puno. Nakarating ako sa kotse ko kina Mang Milo. Nakaupo siya sa balkonahin niya, naglilok ng patpat. Alis ka na, Ineng? Tanong niya.
Opo, Mang Milo, sabi ko, inaanlak ang kotse ko. Aalis na ako. Babalik ka pa ba? Tumingin ako sa bubong ng aking A-frame na nakikita sa pamamagitan ng mga puno. Hindi, sabi ko. Sa tingin ko, hindi na. Tumango siya. Dumura sa damuhan. Mabuti. Yung mga kamag-anak mo, hindi sila tama. Tumakbo ka ng malayo. Gagawin ko po. Sumakay ako sa kotse. Hindi ako tumingin sa rear view mirror habang papalayo ako. Nagmaneho ako ng 10 milya papunta sa isang motel sa gilid ng bayan. Nag-check-in ako, nagbayad ng cash, at umupo sa kama. Binuksan ko ang phone ko at tiningnan ang security camera feed sa huling pagkakataon. Binubuksan ni tatay ang sobre. Nakita ko ang pagbabago ng mukha niya. Inilabas niya ang mga papel. Hindi cash, hindi tseke. Ito ay kopya ng paglilipat ng titulo at kopya ng eviction timeline na ibinigay ng Cortes Development. Nakita ko ang bibig niya na bumuka sa isang sigaw na hindi ko naririnig dahil naka-disable ang audio. Ibinato niya ang mga papel sa sahig. Nagsimula siyang magwala sa kusina. Pinulot ni nanay ang mga papel, binasa ang mga ito, at napaupo sa upuan. Isinara ko ang app. Binura ko ito sa phone ko. 8:00 na ng gabi. 12 oras. Bulong ko sa walang laman na kwarto ng motel. 12 oras bago ang mga bulldozer. Nagising ako ng 6:00 ng umaga sa Lunes sa kwarto ng motel. Makati ang mga kumot at ang aircon ay kumakalansing na parang namamatay na makina. Pero mas mahimbing ang tulog ko kaysa sa nakalipas na 3 linggo. Naligo ako, nagbihis ng pinakamaganda kong blazer at maong, balute para sa huling laban, at nagmaneho papunta sa isang coffee shop mga 1 milya mula sa lake house. Ipinara ko ang kotse ko sa isang lugar kung saan may malinaw akong tanawin sa pangunahing kalsada patungo sa ari-arian. Umorder ako ng malaking itim na kape. Umupo ako sa kotse. Naghintay ako. 7:45 ng umaga, nagsimula ang parada. Halos matulayang tingnan. Una, ang itim na sedan ni Mr. Santos, ang developer. Pagkatapos, 2 heavy-duty pickup trucks na may logo ng Cortes Development sa mga pinto. At sa huli, ang pinakamalupit sa lahat, isang napakalaking flatbed truck na may dalang dilaw na excavator na sinusundan ng sasakyan ng pulis. Maaga sila. Mabuti, nakaupo ang phone ko sa dashboard. Tinitigan ko ito. Tahimik. Ang katahimikan bago ang sigaw. 8:03 ng umaga, umilaw ang phone ko. Nag-vibrate ito ng napakalakas sa plastic dashboard. Gumawa ito ng tunog na parang galit na bubuyog. Caller ID? Tatay. Hinayaan kong mag-ring ng 1, 2, 3 beses. Humigop ako ng kape. Tapos sinagot ko. Hello? Rona! Ang sigaw ay napakalakas. Kinailangan kong ilayo ang telepono sa tainga ko. Hindi lang ito galit. Ito ay purong takot. Sinong mga taong ito? May mga pulis sa driveway. Magandang umaga, tay, sabi ko. Ang boses ko ay kalmado, matatag, at malamig. Yan ang mga bagong may-ari. Bagong may-ari? Anong pinagsasasabi mo? Sabihin mo sa kanilang umalis. Sabihin mo sa kanila na private property ito. Private property nga ito, pagsang-ayon ko. Hindi nga lang sa akin na, at lalong hindi sa inyo. Ibinenta mo? Nabasag ang boses niya, mula sa sigaw patungong paos na bulong. Talagang ibinenta mo? Pinirmahan ko ang closing documents nung nakaraang linggo. Simula 8:00 ng umaga ngayon, ang titulo ay pag-aari na ng Cortes Development. Kayo ay kasalukuyang nade-trespassing. Ikaw na maliit na... Bumalik agad ng lason. Hindi mo pwedeng gawin ito. May karapatan kami. Dito kami nakatira. Kayo ay mga bisita na nag-overstay. At dahil ang bentahan ay as-is at immediate possession, kailangan nyo nang umalis na yon. Hindi ako alis, dagundong niya. Tatawag ako ng pulis.
Nandiyan ang mga pulis, tay. Yan ang sasakyan ng sheriff na nakikita nyo. Hindi nakikipaglaro si Mr. Santos sa mga squatter. Narinig ko si nanay na tumitili sa background. Ang mga fur coat ko, ang mga alahas ko. Jerry, may gawin ka. Rona, itigil mo ito. Pakiusap ni tatay. Nagpapalit ng taktika patungong desperasyon. Itigil mo ito ngayon din. Pwede tayong mag-usap. Pwede nating ayusin ang puno. Babayaran kita para sa electric bill. Sabihin mo lang sa kanila na pagkakamali ito. Hindi ito pagkakamali, sabi ko. Ito ay solusyon. Solusyon? Ginagawa mong homeless ang mga magulang mo. Ginawa niyong homeless ang sarili niyo nung ibinenta niyo ang sarili niyong bahay at sinubukang nakawin ng akin, sabi ko. Nasa inyo naman ang pera mula sa pinagbentahan ng bahay sa syudad, di ba? Gamitin nyo. Pumunta kayo sa hotel. Nabalitaan ko na may bakante sa motel sa highway. Idedemanda kita, sigaw niya. Kukunin ko ang lahat sa'yo. Pwede niyong subukan, sabi ko. Pero itatabi ko na lang ang perang yan para sa abogado kung ako sa inyo. Kakailangan ninyo yan kapag sinigil kayo ng developer para sa anumang pagkaantala sa demolisyon. Demolisyon? Ang salita ay lumutang sa hangin. Oh, hindi ko ba nabanggit, sabi ko. Pinapanood ang pangalawang excavator truck na dumaan sa akin patungo sa bahay. Hindi nila pananatilihin ang bahay, tay. Gigibain nila ito ngayong araw. Katahimikan. Ganap na katahimikan sa kabilang linya. Sinisera mo ang bahay ni Lola? Bulong niya. Hindi, te, sabi ko. Ang mga mata ko ay nangingilid ang luha sa unang pagkakataon. Sinisira ko ang alas nyo. Paalam. Ibinaba ko ang telepono. Blinok ko ang number. Tapos, blinok ko ang number ni nanay. Inilagay ko ang kotse sa gear. Hindi ako pupunta sa bahay. Ayoko makita ang eksena. Pero kailangan kong dumaan sa dulo ng kalsada. Kailangan kong makita na totoo ito. Nagmaneho ako ng mabagal lampas sa pasukan ng mahabang driveway. Hindi ako pumasok, pero nakikita ko sa pamamagitan ng numinipis na mga puno. Magulong eksena ito. Ang sheriff ay nakatayo sa balkonahe, kamay sa sinturon, kinakausap si tatay. Si tatay ay nakasuot ng bathrobe. Ang mga braso ay kumukumpas ng ligaw. Ang mukha ay maskara ng pulang galit. Si nanay ay nakaupo sa isa sa mga upuan sa damuhan, yung binili ko. Humahagulgol sa kanyang mga kamay. Ang mga kargador mula sa kumpanya ng developer ay hindi tumutulong sa kanila mag-impact. Basta na lang nila inilalabas ang mga gamit at inilalagay sa damuhan. Isang lampara, isang maleta, isang kahon ng cereal. Ang pinakatumatak na detalye, gayon paman, ay ang lalaking naka-orange na vest. Naglalakad siya sa paligid ng bahay, may dalang spray can. Psst! Psst! Nag-spray siya ng maliwanag na neon orange na X sa magandang dingding na sedro. Tapos, isa pa sa bintana sa harap. Ito ang marka ng kamatayan para sa isang gusali. Naramdaman ko ang kirot ng lungkot para sa kahoy at salamin. Para sa mga alaala ni Lola na nagbabasa sa tabi ng fireplace. Pero tiningnan ko si tatay. Nakaturo siya sa sheriff. Malamang ay ginagamit ang "kilala mo ba kung sino ako" card. Umiling lang ang sheriff at itinuro ang kanyang sasakyan. Maliit sila. Mula sa distansyang ito, tinanggalan ng kapangyarihan sa akin. Mukha silang napakaliit. Dalawang galit, entitled na tao na nakatayo sa damuhan na hindi na pag-aari nila. Napapaligiran ng mga labi ng sarili nilang masasamang desisyon. Nagpatuloy ako sa pagmamaneho. Hindi ako huminto hanggang sa makalayo ako ng 50 milya sa isang rest stop sa expressway. Tumabi ako, pinatay ang makina, at isinandal ang ulo ko sa upuan. Na-vibrate ulit ang phone ko. Hindi tawag sa pagkakataong ito. Isang text mula kay Tita Berta. Paano mo nagawa ito? Hysterical ang nanay mo. Nasa kalsada sila. Isa kang halimaw. Nag-type ako pabalik. May 25 milyong piso sila mula sa pagbenta ng bahay nila. Ayos lang sila. Tigilan nyo na ang pagkonsinti sa kanila. Pagkatapos ay blinok ko si Tita Berta. Tiningnan ko ang bank account ko.
Ang wire transfer mula sa title company ay hindi pa pumapasok. Aabuti ng ilang oras, pero ang email confirmation ay nandoon na. Transaction initiated. Malaya na ako. Nagmaneho ako papunta sa siyudad. Nag-check-in ako sa isang magandang hotel, yun talagang maganda. May room service at tanawin ng skyline, malayo sa anumang lawa o puno ng pino. Nang gabing iyon, umorder ako ng steak at isang baso ng red wine. Umupo ako sa tabi ng bintana at pinanood ang mga ilaw ng lungsod na bumukas. Naisip ko ang puting linya na iginuhit ko sa isip ko linggo na ang nakakaraan. Natawid ko na ito. Sinunog ko na ang tulay, ang bangka, at ang pantalan. Na-vibrate ang phone ko sa huling pagkakataon. Isang voicemail mula sa unknown number. Nagalinlangan ako tapos pinatugtog ko sa speaker. Si tatay. Mukhang lasing. Akala mo nanalo ka? Bulol niyang sabi. Akala mo matalino ka? Wala kang kwenta kung wala kami. Kami ang gumawa sa'yo. Gagapang ka pabalik kapag naubusan ka ng pera. Lagi mong ginagawa yon. Tumawa ako. Isang totoo at malakas na tawa na ikinagulat ng waiter na nagdadala ng dessert ko. Hinding-hindi na ako babalik, sabi ko sa telepono. Binura ko ang voicemail. Hindi ko ito na-save para sa ebidensya. Hindi ko na kailangan ng ebidensya. Naibigay na ang hatol. 3 buwan na ang nakalipas mula nung araw na dumating ang mga bulldozer. Wala na ang lake house. Pinadala na ko ni Mang Berto ng litrato ilang linggo na ang nakararaan. Lupa na lang ito ngayon. Pinatag at may mga construction flags na nagmamarka kung saan ilalagay ang mga bagong luxury cabins. Ang pagtingin sa bakanteng espasyo kung saan nakatayo ang bahay ay kakaiba. Pakiramdam nito ay parang pagtingin sa isang peklat na sa wakas ay naghilom na. Pangit man siguro, pero hindi na dumudugo. Ginamit ko ang pera mula sa bentahan para bumili ng isang maliit, modernong kondo sa syudad. May sementadong sahig, mataas na kisame, at 0 guest bedrooms. Iyon ay isang non-negotiable requirement para sa akin. Walang guest room, ibig sabihin, walang bisita. Brino ko ang mga magulang ko sa lahat, pero ang impormasyon ay tumatagos pa rin sa tsismisan ng pamilya. Balita ko, sinubukan akong idemanda ni tatay. Nakahanap siya ng abogado na handang kumuha ng pera niya at nagsampa ng kaso na nagkiklaim ng elder abuse at paglabag sa verbal contract. Ang abogado ko, isang pating na nagngangalang Achi Perez na inupahan ko gamit ang pinagbentahan, ay dinurog ang kaso sa loob ng 2 linggo. Iprenesenta niya ang mga email, ang mga text message at ang titulo na nagpapatunay na ako ang nag-iisang may-ari. Itinuro din niya na voluntaryo nilang ibinenta ang sarili nilang tirahan. Ibinasura ng hukom ang kaso at inutusan si tatay na bayaran ang legal fees ko. Ang huling balita ko, nakatira sila sa isang inuupahang kondo sa probinsya. Naubos nila ang malaking bahagi ng ipon nila sa paglipat, sa demanda, at sa pagpapanatili ng kanilang pamumuhay. Si nanay ay nagpo-post ng malabo at passive-aggressive na quotes sa Facebook tungkol sa mga anak na walang utang na loob at mga ahas sa damuhan. Hindi ko tinitingnan ang page niya. Wala akong pakialam. Sinasabi pa rin nila sa mga tao na ninakaw ko ang retirement home nila. Nagpapakabiktima sila sa sinumang makikinig, pero lumiliit na ang mundo nila. Nagsasawa rin ang mga tao sa drama sa huli. Para sa akin, nasa therapy ako. Sabi ng therapist ko, marami akong deprogramming na dapat gawin. Pinag-uusapan namin ang konsepto ng pagmamay-ari. Hindi ng mga bahay, kundi ng sarili. Sa loob ng 29 na taon, naniwala ako na utang ko sa kanila ang buhay ko dahil ibinigay nila ito sa akin. Naniwala ako na ang pagmamahal ay isang utang na kailangan kong bayaran ng pagsunod. Naniwala ako na ang pagtatakda ng hangganan ay isang uri ng karahasan. Alam ko na ngayon ang tama.
Kahapon, bumili ako ng halaman, isang maliit na hydrangeas bush para sa balkonahe ko. Itinanim ko ito sa asul na paso. Diniligan ko ito. Nakaupo ito doon sa araw, buhay at namumulaklak. Walang dudurog dito gamit ang truck. Walang magsasabi sa akin na damo lang ito. Nakaupo ako sa balkonahe ko kaninang umaga. Umiinom ng kape mula sa tasa na inilitas ko mula sa bahay. Ang ingay ng syudad ay malakas. Mga sirena, trapiko, konstruksyon. Pero para sa akin, tunog musika ito. Tunog ito ng pagmamay-ari. May napagdanto akong mahalaga. Hindi mo maayos ang mga taong ayaw magpaayos. Hindi gusto ng mga magulang ko ng anak na babae. Gusto nila ng retirement plan. Hindi nila gusto ng tahanan. Gusto nila ng kaharian kung saan sila ang masusunod. Sa pagbenta ng bahay, hindi ko lang kinuha ang bubong nila. Kinuha ko ang entablado nila. At kung walang manonood, sa wakas ay natapos na ang palabas. Minsan sa gabi, naisip ko kung naging masyado ba akong marahas. Naisip ko kung dapat ko na lang ba silang hayaang manatili at magdusa sa loob ng isa pang 10 o 20 taon. Tapos naalala ko ang tunog ng chainsaw na pumuputol sa puno ni Lola. Naalala ko si tatay na nagsasabing, "Pag-aari ka namin," at natutulog ako ng mahimbing. Kaya yan ang kwento ko. Sinunog ko ang mana ko hanggang sa maging abo para makatakas sa mga taong nagpalaki sa akin. Ngayon, kailangan kong tanungin kayo. Ang hurado ng internet, sumobra ba ako sa pagbebenta ng bahay ng walang pasabi? O ito lang ba ang tanging paraan para tuluyang maputol ang ugnayan? Ipaalam niyo sa akin ang inyong tapat na saloobin sa mga komento sa ibaba. Binabasa ko ang bawat isa. At kung masiyahan kayo sa kwentong ito ng malisyosong pagsunod at nuclear na paghihigante, paki-smash ang like button at mag-subscribe sa channel. Iyon ang notifications para hindi mo ma-miss ang mga update na puno ng drama. Salamat sa pakikinig at tandaan, wala kang utang na kapayapaan sa kahit sino, kahit sa pamilya. Kita-kits sa susunod.